Ito po ang ating bulaklak na tinatawag na matanghito. Yan, mapapansin po ninyo mga katribya, maliliit po na bulaklak. Kapag ka po ganito mga ka-farmers na lumabas po sa ating pong kalamansi, yan ay naagapan na po natin mga katribya po ng ating pag-i-spray. Dahil una-una mga katribya, yan na po ang pagsalakay po ng ating mga insekto. Ngayon dito po mga ka-farmers ay bunga po nito ng ating paglalagay ng ating abono nakaraang bagyong si Uwan, at ngayon ay lumalabas na po yung ating pong mga bulaklak. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ito po ang ating bulaklak na tinatawag na matanghito. Yan, mapapansin po ninyo mga katribya, maliliit po na bulaklak. Kapag ka po ganito mga ka-farmers na lumabas po sa ating pong kalamansi, yan ay naagapan na po natin mga katribya po ng ating pag-i-spray. Dahil una-una mga katribya, yan na po ang pagsalakay po ng ating mga insekto. Ngayon dito po mga ka-farmers ay bunga po nito ng ating paglalagay ng ating abono nakaraang bagyong si Uwan, at ngayon ay lumalabas na po yung ating pong mga bulaklak. Ayan. Pero ganun pa man ay meron na rin po tayo po mga katribya po na una natin na alagaan ang ating pong pag-i-spray. Ito na po yon. Ayan. Ito na po yung ating alaga. Ayan o. Ang ganda po mga katribya po nung kanya pong pagkabilog ng buko. Sabihin, kapag ka po ganyan na po ang size ng ating kalamansi, yamado na po tayo mga katribya po doon sa pagkasira. Kung ito mga ka-farmers ay ating i-ratio, ay nasa 60% na po tayo dyan. Pero hindi po ibig sabihin ay okay na yan. Dahil may chance pa po mga ka-farmers po yan na ating matusok ng mga insekto. Kaya laging to follow up po tayo ng ating pag-spray, pag-insecticide dito sa ating kalamansi. At yan naman po mga katribya po ay maalagaan na rin ito doon sa ating po mga bulaklak. Kasi once na tayo po mga katribya po ay nag-spray ng ating kalamansi, itong mga bukong ito ay napoprotektahan na rin. Kaya pati rin po yung bulaklak natin ay napoprotektahan dahil kapag ka po regular po yung ating pong pag-i-spray. Kaya lang siyempre talaga mga ka-farmers ay madugo po talaga sa gastos. Lalo na kapag po ang ginagamit natin ay power spray sa ating pong kalamansi. Kaya naman talagang ginagastusan po yan mga ka-farmers. Pero ganun pa man, gastusan natin basta't sigurado naman po mga ka-farmers na tayo po ay aani, mga katribya, ay masusulit po yung ating alaga. Kagaya niyan, yung pong ating inaalagaan, nakikita na po natin mga buo ang mga ating mga bunga, na madalit salita ay sulit. Ayan o. Ito po ay chargeable lang po ang ating pong gamit. Kaya makakita ninyo, ang ganda po ng pagkabilog niya. Ibig sabihin, effective ang ating pag-i-spray na ginagawa. Ang interval po natin mga ka-farmers po ay 3 days. Mula po tayo ay nag-umpisa po na mag-spray na mga kalahati ang buwan ng October. Doon tayo nag-start, mga 20 siguro o mga 18 ng October. Nag-umpisa tayo hanggang sa ngayon ay nag-i-spray. At como yan mga ka-farmers, nag-spray po tayo kanina, kaya lang medyo naulan po yung ating na-spray, hinintuan po natin. Kasi akulimlim po ang panahon dahil sa bagyong si Verbena. Pero ganun pa man, mga katribya, pagka nag-normal na po itong ating pong panahon, ay pwede na po natin ulit ituloy ang ating pong pag-spray. Ngayon, doon po sa ating pong mga nabasa ng ating pong ulan, sa susunod na lang po natin sila uli papalo up.
Importante, meron po tayong pang bulabog. Actually mga katribya, ang ating pong kalamansi ay binubulabog lang naman natin yung ating mga insekto. Hindi naman po natin siya mga katribya po talagang totally napapatay. Dahil pagka nakaamoy po ng gamot yan, aalis at aalis po ang ating mga insekto. Kapag lipas po ng mga ka-farmers po ng ating pong gamot, tsaka naman po siya ngayon babalik. Yan. Hindi rin po pare-parehas po mga ka-farmers pong bulaklak natin. Meron pong bumubuka. Meron naman po mga katribya po na kasalukuyan palang lumalabas. Iba po ay tinatawag natin na matanghito. Kaya yan po yung ating kailangan na agapan. Itong mga bulaklak na ito. Pagka ganyan na po mga katribya, kailangan po natin dyan ay twice a week. Pwede po natin gawin yan na tuwing ikatlong araw. Yung iba mga ka-farmers para makasigurado sila, isang araw lang ang pagitan ng kanila pong pag-i-spray. Kaya lang, pagka naman po isang araw lang po ang pagitan, para namang napakawalang silbi noong gamot natin. In 24 hours, wala nang kwenta po yung gamot na ginagamit natin mga katribya. Siguro mas maganda, 2 araw. Kaya lang, syempre, depende na lang po mga ka-farmers yan doon sa inyo pong gamot. Pag po mahina po ang klase ng gamot na ating pong ginagamit, hindi na rin po kuminsan po pinapansin po ng ating mga insekto. Dahil po yung mga insekto natin ay mga halimaw. Na kapag hindi po natin ito mga ka-farmers, talagang maaalagaan ng ating pag-i-spray, ay mauubos po ang tuwa ninyo. Kahit yan mga ka-farmers po ay mamuti sa bulaklak. Nakita tayong yan, natanggal natin yung maging sa ilalim. Kaya napakahirap. Ito pa. Yan. Ito yung ating kalamandarin. Pagka ganito, madali pang matanggal. Sisiklat pa natin siya. Pero kapag ka po malaki na, hindi na po natin pwede siyang masiklat. Kailangan na po natin dyan ng putol ng ating itak. Ayan, nagputol po tayo na kamakailan. Meron tayong mga nakaligtaan ito. Yun. Yun yung ating kalamandarin. Ito, binababa po natin ito para po meron tayong palatandaan. Ayan, nakukuha pa sa siklat. Ayaw, wag mo. Pa yung isa. Ito. Ayan. Ayaw niya. Ay, tsaka po natin siya iitakin. Okay, sige. Makulimlim na naman po tayo ulit muli. At tanggal muna natin ang ating bagik. Kagandahan mga katribya po ng ating herbicide. Tagal bago tumubo ng ating herbicide. Kasi gamit po natin yung pong asin. Nihalo natin po sa ating abono o sa ating pang herbicide na ginagamit. Napakatipid. Dahil dati gumagamit tayo mga ka-farmers po no, para po sa malambot. Ngayon, hindi na tayo bumibili nun. Asin na lang ang ating pong binibili. Siya na lang po nating ipinanghahalo. Tapos, kung malanggam po ang inyong farm, nakakapagkuhan pa ng control po ng langgam.
dahil ayaw po ng langgam ang asin. Kaya yun ang kagandahan niya. Magpapitas tayo, hindi magrereklamo mamimitas ninyo na maraming langgam dahil doon sa asin na ating hinalo. Tapos, matagal pa bago tumubo itong ating mga damo. Pag ganito pong makulimlim panahon, hindi tayo nawawalan ng trabaho sa kalamansi, tatanggal tayo ng ating sangang tuyo. Para nun, labasan siya uli ng mga bulaklak. Yan, mga matanghito na po yung mga bulaklak natin, mga katribya. Kaya mamayang hapon ay ating isprayin kapag po mawala na po yung ulan. Yan po tayo dapat pa matalas. Dahil lalo na pagka kayo mag-i-spray, titinan nyo rin po palagi ang panahon. Baka mamaya, gaya nitong umuulan, mag-i-spray kayo, sasayang po ang inyong gamot. Kamahal po ng gamot, mga katribya. Hindi naman po nahihingi yan. Kundi bagkos, mahal pa. Napakamahal pa ng gamot natin. Hindi naman natin po pwedeng hindi po i-sprayin. Ito yung tuyo. Wow. Pag di po natin aalisin yan, mga ka-farmers, mga hawa pa. Sa lokoyan po lumalabas po yung ating mga bulaklak, yung matanghito. Kaya pagka ganyan po ang kalamansi ay gaganahan po tayo sa ating pong pag-aalaga. Lalo na't nakikita natin na marami siyang mga buko na nagtuloy. Sabihin, masusulit ang ating pagod, ang ating trabaho. Wow. Meron tayong natawag na gamais, meron tayong gasaresa. Mga buo ang ating mga buko. Wow. Mga isang buwan yan, malalaki na yan. Silalaki na po ng holen. Kaya hindi ka po maiinip. Meron naman tayo uling palakihin. Yan, meron tayong bulaklak uli na aalagaan. Yan ay hanggang sa makabuko. Pag ang bulaklak po ay nakatagtag na siya at naging size gamais, kaya kagaya niyan, ay once a week na po ang ating pag-i-spray na ginagawa. So pwedeng ika-6 na araw pagka siya ay gamais na. Tapos gamunggo. Kaya nito. Kaya lang tayo madadalas po ng ating pag-i-spray na twice a week dahil doon sa mga bagong labas na mga bulaklak natin. Kaya tayo naman po ay nag-i-spray ng bago. Kaya naaalaga, kaya nagiging continuous ang bunga ng ating kalamansi. Dahil meron tayong laging pangontra sa ating insekto. Tandaan natin, hindi na po biro ngayon ang mga insekto. Nagiging mutant na mga yan. Lalo na pagka yung harabas, buti na nga lang, ang kalamansi, hindi po sinasalaki ng harabas.
Pagka ito mga katribya po matutunan ng haraba sa salakay, naku po, ay grabe. Matindi ang magiging crisis sa kalamansi. Halos ang kalaban nito, mga putakte. Putakte, paru-paro. Yan po yung mga nangingitlog, nanginginain sa ating mga bulaklak. Kaya may sa makikita mo, maliit pa lang, buko pa lang siya, marami ng kopildong dahil naunahan ka na ng putakte. Dahil hindi natin siya na-spray. Mga katribya. Yung ating nalagaan, ang ganda na po ng bilog. Kung hindi po natin yan naagapan, ay sigurado mas marami po ang sira kaysa buo. Kung siya ay naagapan natin, mas marami buo kaysa sira. Ayan Kaya sunod-sunod ang bunga natin mga ka-farmers. Ayan marami rin ito. Pag yan po mga ka-farmers po ay lumaki, kaya ito mamamandak dahil doon sa ating bunga. Ayan Kaya continuous lang po yung ating pong pag-spray na ginagawa para maintenance. Kaya ang kalamansi, hindi po kailangan natin ito ay paliguan, basaing mabuti para maging effective po yung ating gamot. Hindi. Ang kailangan lang po, alam po ninyo ang paraan po ng pagtitimpla. Yung tamang tapang, hindi po masyado pong matapang, at yung siyempre dapat yung katamtaman lang. Kasi anumang bagay kapag po sobra ay nagiging masama. Pagka po ang gamot po ninyo ay sobrang tapang, ang maapektuhan yan ang inyong bulaklak. Matutuyo ang inyong bulaklak. Yan, lalo na po kasalanan ng kalamansi ay nandyan po sa bulaklak. Dami niyang buko katribya. Yan. Ay nasa ibabaw ito. Kaya lulundo ito mga katribya pag lumaki. Ay mga bunga natin na sa babaw. May mga sira yung iba, pero majority po ang buo. Ayan. Ito sira na ito dahil natuyo po yung kanyang sanga. Ayan. Punggos yan. Gaya niyan, nag-uulan, tapos aaraw, kakaroon ulit tayo ng another na punggos. Ito, may mga buko natin. Dami niya ng buko natin. Alam po ninyo kung yan po ay magtutuloy o hindi. Pagka kopildong, sisira na yon, lalaglag na. Ayan, monitor, effective ang ating pong ginagamit. Ang budget po natin dito mga katribya ay mababa lang po. Medyo mahal lang sa atin dito po yung ating pong pataba, yung ating organic fertilizer. Pero kahit na gumastos tayo sa ating pataba, sulit naman po yung ating nagiging bunga. Ayan, ay mababawi na po natin yan pagka po magtuloy ang ating kalamansi. Ito naman, ini-spray rin natin siya ng ating pang foliar para kumapit yung pong mga buko na ito. Dahil kapag ka po mahina mga katribya po ang inyo pong bunga, malalaglag at malalaglag. Kaya kailangan dapat meron tayong foliar na ginagamit. Marami naman po yan sa ating mga agri-supply. Tanong lang kayo kung ano yung ginagamit na mainam. Maganda po pagka po bago, foliar, pwede nyo po siyang subukan. Paano mga ka-farmers? Isang maulang panahon po ngayon. Masungit, eka nga nila. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po ang ating pong trabaho sa kalamansi. Kita-kita lang po tayo po bukas. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.